Okay, I know, disappointed na kayo kasi isa lang ito sa mga kwentong nagsimula sa sweet puppy love at umasang magde-develop ang love story at sa huli ay magkakatuluyan. Siguro ilan sa inyo ay nagsabi pa na porke nanay Mona at tatay Samuel ang tawag ko sa magulang ni na Lovely at Samon ay kami na ang nagkatuluyan. Hindi ganun. Noon pang mga bata kami, nakasanayan ko na silang tawagin ng nanay at tatay. Pati nga papa ni Irene, Papa Mulong din ang tawag ko at Baba ang tawag ko sa tatay ni Xiang. Sinundo na si Xiang ni Baba nung matapos ang graduation namin. Umuwi na sila sa Shanghai, China. I had no choice kahit masakit kundi ang puwersahin ng sarili ko na kalimutan na lang si Samon. Anong gagawin ko may asawa na pala at tila mas mahalaga na ang ka-live-in niya kaya hindi man lang nakakauwi para silipin ng nanay niyang may sakit. Though hindi siya nagpapabaya sa financial obligation niya kay Nanay Mona, weekly siya nagpapadala ng kalahati daw ng weekly na kita niya sa construction. Ako naman nag-try akong mag-stay ng Maynila sa trabahong hindi naman talaga ako masaya. Si Lolo pa rin ang nagbibigay ng allowance ko, though hindi na ganun kalaki kasi nga may trabaho na kuno ako. Pero at that time ako sobrang na-curious tungkol kay Mama kasi alam ko na kay Mama din galing ang pinapadalang pera sa akin ni Lolo kasi wala namang trabaho si Lolo. Yung gulayan naman nila ni Kuya Herman, hindi naman ganun kalaki ang kita. Sinadya ko noon si Kuya Cardo sa San Andres. Kasi dati niya nang nasabi sa akin na doon pa rin siya nakatira at alam ko na nagkakausap sila ni Mama. So nagpunta nga ako at walang pinag-iba ang squatter na yon, liban lang sa dati naming tirahan na konkreto na. Yun lang ang nabago sa area na yon. Pati ang tablang luma at may pinturang pula na bungo na pinto ng tirahan ni Kuya Cardo, ganun pa rin. Nung kumatok ako, agad itong bumukas ng bahagya at inasahan ko nang ang nakakatakot na mukha ni Kuya Cardo ang bubulaga sa akin pero hindi. Gwapo ang mukha ng binatang sumilip sa nakaawang na pinto. Moreno siya at medyo singkit ang kanyang mga matang nakatitig sa akin. At siya, Kuya Bono, si Carlo. Ang lalaking kalaunan ay nagbigay ng kulay sa buhay ko. Noong sandali pa rin yun na ako'y nakikipagtitigan sa gwapong binata sa pinto ng tirahan ni Mang Cardo, naramdaman kong may tumigil na tao sa likuran ko. Nakita ko ring tumingin ang binata sa likod ko kaya lumingon ako at bahagya pa rin akong nagulat nang makita ko ang nakakatakot na itsura ni Mang Cardo na nagsabing, "Pumasok ka, Melrose." Pumasok naman ako, Kuya Bono. Madilim at masikip ang loob. Sumunod ding pumasok si Mang Cardo at noong makapasok siya'y isinara niya ang pinto sa likuran niya. Noon pa lang din binuksan ng poging binata ang isa pang pinto kung saan nagmula ang liwanag. "Halika, Melrose." Tawag ulit sa akin ni Mang Cardo. Siya ay sumunod sa binata. Humakbang din ako ng marahan at nasa tapat pa lang ako ng pintuan ay sinalubong na ako ng malamig na hangin mula sa aircon at nakita ko sa loob ang maaliwalas na salas at cute na kusina. Puti ang pintura ng dingding at kisame, gray ang makintab na tiles at kompleto sa gamit. Wow! Nausal ko dahil hindi ako makapaniwalang may ganong uri ng tahanan sa squatter area na yon. Dumiretso sa isang kwarto si Mang Cardo. Ang binata naman ay nakatayo lang at nakangiti sa akin. "Anong gusto mong inumin natin, Melrose?" Tanong niya na parang dati niya na akong kakilala. "Bira na lang." Seryosong sabi ko pero ang totoo ay joke ko lang yon. Bumukas muli ang pintong pinasukan ni Mang Cardo pero ibang lalaki ang nakita kong lumabas.
Guwapo, matikas, moreno at nakasando din ng puti, kagaya ng sando ng binatang tumawag sa akin ng ate. Bago maisara ulit ng lalaki ang pinto ay sumilip ako sa loob ng kwarto, kaso pinatay niya ang ilaw kaya't nagdilim doon. Sa kanya ako nakatitig at nakangiti ito sa akin. "Umupo ka, Melrose," sabi ng lalaki at boses na Mangkardo ang narinig kong nagmula sa kanya kaya't napakunot noo ako. Tumawa siya at sinabing, "Na-impress ka naman yata masyado sa disguise ko, Melrose, ha?" Boses talaga ni Mangkardo ang nagmula sa kanya. Noon ay umupo na rin ako sa kulay itim na sofa pero makukulay ang throw pillows nito. Nakatingin pa rin ako sa guwapong mukha ni Mangkardo na kay tagal kong inakala na pangit at nakakatakot. What you see is not always real. Narinig kong sabi ni Mangkardo. Gusto kong tanongin noon kung bakit kailangan niyang mag-disguise, pero na-imagine ko din noon ang nakangiting mukha ni Lolo. 23 na ako noon, Kuya Bono, at malalim na ang pagkakilala ko kay Lolo. At hindi na rin gaanong misteryo para sa akin ang pagkatao niya. "Ate," tawag sa akin ng poging binata noong iabot sa akin ng beer na nasa lata. Napangiti ako noon sabay sabing, "Beer talaga? Biniro lang kita eh." Sabi ko. Umupo rin siya sa tabi ng Mangkardo at nakita ko ang bahagyang pagkakahawig nila. Inakbayan siya ni Mangkardo. Sa akin sila nakatingin at parehong nakangiti. "Gusto mo pa ba ng isa pang sorpresa, Melrose?" Tanong sa akin ni Mangkardo. "Ano pong sorpresa?" Ang sagot niya, Kuya Bono, ay, "Etong si Carlo, kapatid mo." Totoong na sorpresa ako, Kuya Bono. "Kapatid mo sa ina," dugtong pa ni Mangkardo. Noon ay mas lalong lumuwang ang ngiti ni Carlo. "Talaga po? Ilang taon na ba siya?" 19, ate." Si Carlo ang sumagot. Ewan kung bakit napaluha ako at agad napansin niyo ni Mangkardo at ang sabi, "Oh, ba't iyak ka?" "Mangkardo, alam mo naman siguro na ang tagal ng panahon na nandyan lang ako. Turo sa gawi kung saan kami dati nakatira. Madalas ako nag-iisa dyan, lalo na nung nawala bigla si Mama at si Lolo, madalas akong iniiwan dyan. Lumaki ako na akala ko nag-iisa talaga ako. Yun pala, may kapatid ako." "Ba't may ganun, Mangkardo? Hindi ba mahalaga sa inyo yung mga memories sana namin ng kapatid ko ng mga bata pa kami? Yung mga moments na magkasama sana kami habang lumalaki kami. Ano bang meron? Bakit tinago niyo sa akin ang kapatid ko? Ano bang papala ako sa mga sorpresa niyo? Ano bang meron sa inyo ni Lolo, ni na Mama? Bakit ganyan kayo?" Nakita kong lumuluhan na rin noon si Carlo, Kuya Bono. Pero parang nag-flashback sa alaala ko ang mukha ng lalaking madalas kong makitang nasa bahay noong maliit pa ako. Ang lalaking madalas dumalaw kay Mama at parang si Mangkardo yon. Hindi dito lumaki si Carlo, Melrose. Pinalaki siya ng nanay ko sa Pangasinan. Nagpunta lang siya dito nung mag-aaral na siya ng college. So anak niyo siya ni Mama. Tumango si Mangkardo. "So ikaw ang asawa ni Mama ngayon?" Umiling-iling siya bilang tugon. "Paano kayo nagkaanak kung wala kayong relasyon?" Nagkaroon kami ng relasyon noon nung iwanan niya ang papa mo. Pero naghiwalay din kami nung ipinanganak niya si Carlo. Hindi ako mahal ng mama mo eh. Ang papa mo ang mahal niya hanggang ngayon." Nagustuhan ko ang sinabing yun ni Mangkardo. Nasaan po talaga si Mama? Di ba alam mo naman na nasa China siya? Oo, pero hindi ko maintindihan, Mangkardo. Bakit niyo tinago sa akin si Carlo? Karapatan ko makasama ang kapatid ko, lalo na ng mga bata pa kami.
Sumunod lang ako sa utos ng lolo at mama mo, Melrose. Bakit nga? Anong dahilan nila? Yung mga tao sa barangay nyo sa Cagayan, lalo na sa side ng lola mo at ng papa mo. Dati kasi yung lolo mo, mahalaga sa kanyang masasabi ng mga tao sa inyo. Noon pa lang talaga gusto nyo nang umuwi. Gusto na niyang umuwi ng Cagayan. Magbagong buhay, buuin ulit daw ang pamilya niya. Kaso habang nagtatagal ay lumalabo dahil na-brainwash ng lola mo ang mga anak niya at ang lolo mo naman ay napalalim na ang ugnayan sa boss namin. Nung time na gusto nang kumalas ng lolo mo sa boss namin, nagkagulo na at kami ay sumama siyempre sa lolo mo. 5 kaming sumama sa kanya. At dahil delikado, kinailangan naming mag-disguise para hindi kami mapahamak sa dati naming amo. Pero noong 2004, nahuli ang big boss namin. Yung anak naman niya ay nakatakas at nagpunta ng Amerika. Nasa 6 ang natira sa kanila at kumikilos pa rin sila. Pero nabawasan ng 2 nung araw na pasukin ka nila dyan nung grade 6 ka. Ang 2 yun ay napuruhan ng lolo mo at hindi sila nakilala ng pulis dahil sinunog namin sila dyan mismo sa dating tirahan nyo. Pero yung folder mo na naglalaman ng mga peking dokumento, sinadya naming huwag masyadong masunog. Nakita yun ng mga pulis na nag-imbestiga at inakala nilang taga-aklan kayo. Buti po hindi kayo nadamay sa sunog, squatter to. Magagaling na mga tao dito. Makaamoy pa lang ng usok, maglalabas na ng mga timba-timba ng tubig. Pero syempre yung dating inuupahan nyo dyan, na halos yari lang sa mga lumang tabla, natupok talaga kaya kung napansin mo ngayon, konkreto na. Saglit na namagitan ng katahimikan noon. Hindi na kasi ako nagtanong. Nakatingin ako kay Carlo at napansin kong pareho kami ng mga mata. Tinanong ko siya, Carlo, kailan kayo huling nagkita ni Mama? Mga 2 taon na ate. Nakasama ko siya sa China. Nagpunta ka ng China? Oo. Napaka-unfair niyo naman. Hindi ba ako mahal ni Mama? Ikaw lang ba ang mahalaga sa kanya? Mahal ka niya. Pero wala siyang tiwala noon kasi nga babae ka. Baka daw makapagkwento ka sa mga kaibigan mo sa Cagayan at malaman ng mga tao sa inyo na nagkaanak siya sa iba. Ano naman? Bakit? Hanggang kailan ba siya makakapaglihim? At saka mahal pa siya ng papa ko at kilala ko ang papa ko. Kahit hindi siya nakapag-aral, malawak ang pangunawa niya. At hanggang ngayon mahal pa niya si Mama. At sure ako, Carlo, baliwala sa kanya kapag nalaman niyang nagkaanak sa iba si Mama. Ikaw, sure ako matatanggap ka ng papa ko. Baka ituring ka pa niyang tunay na anak niya. Melrose, buhay pa ako. Hindi kailangan ni Carlo ng ibang ama. And over my dead body, hindi rin masosolo ng mama mo si Carlo kahit siya ang may malaking sustento kay Carlo. Kami pa rin ng nanay ko ang nag-aruga sa kanya habang lumalakas siya. What? Alam mo, Mang Carlo, sa tingin ko, kayo talaga ni na lolo ang magkakauri. Yung akala nyo ang tatalino nyo, pero ang totoo, sarado ang utak nyo. Mga sarili nyong ego lang importante sa inyo. At winalang bahala nyo yung karapatan namin ni Carlo na magsama habang lumalaki kami. Hindi nyo naiintindihan yung halaga ng childhood memories sana namin ng kapatid ko. Ate, hindi pa naman huli. Kung gusto mo mula ngayon, hindi na ako aalis sa tabi mo. Ako nang gagwardya sa'yo. Hindi ko kailangan ng gwardya, Carlo. Pero kailangan ko nga ng kapatid. Kaya sige, anong gagawin mo para hindi tayo maghiwalay? Aalis ka dito? Iiwan mo yung tatay mo sunod-sunuran sa lolo kong tarantado? Ay, teka Melrose. Ako pwede mong insultuhin pero hindi ang lolo mo. Masyado kang mahalaga sa kanya kaya ginawa niya lahat to. Okay. Sa totoo lang alam ko yun, Magcardo. Mahal na mahal ako ng lolo ko. Pero yung pinagkait niyo sa amin ng kapatid ko, maibabalik niyo pa ba? Sige nga, maibabalik niyo pa ba yung childhood memories sana namin ni Carlo?
Noong mga panahong yun, Kuya Bono, ay namamangha ako sa sarili ko. Parang noon ko palang unti-unting nakikilala ang sarili ko. Alam ko sa sarili ko na hindi ako dati ganun ka-emotional. Akala ko noon matapang at matatag akong babae, pero nilusaw ako ng katotohanang may kapatid pala ako na hindi ko nakasama sa aking paglaki. I was there spending my time with lolo na umuuwi lang kapag gabi na. Madalas ang kasama ko noon ay si Shaira, pero most of the time talaga ay nag-iisa pa rin ako sa bahay at walang ginawa kundi ang abangan ng pag-uwi ni lolo. Kung sana noon pa lang ay nakasama ko si Carlo, kahit siguro hindi kami magkasundo, ay iba pa rin yung may nakakasama ako. Pero in all fairness, pinanindigan naman ni Carlo ang sinabi niyang sasamahan niya ako. Tumira siya sa kondo, kahit sa sofa lang siya natutulog. Sa totoo lang kasi ay mas malapit ang PCU na school niya sa kondo kaysa sa tirahan ng papa niya sa San Andres Bukid. That time, Kuya Bono, ay graduating na si Carlo sa kursong criminology. And honestly ay bagay sa kanyang maging pulis dahil matun siya. Lalaking-lalaki at komportable siya sa pagiging lalaki niya to the extent na kahit anong ipagawa ko sa kanya, susunod siya. Minsan pinabili ko siya ng panty shield. Walang kaso sa kanya. Kaya lang ay wala sa 7-Eleven sa ground floor ng building ang brand ng panty shield na pinabili ko. Umakyat pa siya ulit at tanungin kung pwede daw ba yung Charmy o Carefree. Kotex kasi ang brand ko at wala daw noon yun. Sige, pwede ng Carefree. Nakatawang sabi ko, ate, bumili ka na kasi ng cellphone. Sayang yung oras ko. Kung may cellphone ka, sana tinext o tinawagan na lang kita. Oo, bibili ako kapag nagkapera ako. Sagot ko na lang, pero ang totoo, wala akong balak bumili kasi wala namang cellphone noon sina Lovely kahit sino sa bahay nila. Kahit si Lolo noon ay hindi ko pa naman nakikita ang may dalang cellphone. Pero si Mira that time nakasama ko nga sa kondo ay matagal na siyang may cellphone. At iyon ang laging libangan niya. Doon siya nakakahanap lagi ng boyfriend. Nakaka-text niya pagkatapos ay nakikipag-meet siya. Ako naman ay wala talagang hilig noon sa technology, Kuya Bono, at isa pa, namamahalan ako kaya hindi talaga ako bumili. Hindi siya practical para sa akin. Kapag may extra akong pera ay mas gusto ko pang bumili na lang ng gamot ni Nanay Mona. Nagka-cellphone na ako sa wakas, Kuya Bono, nung dumating si Fang. Pinsang buo siya ni Xiang. Naging close na kami ni Fang noong 2008 pa nung sumama ako kay Xiang sa China. Graduate na kami ni Xiang noon at pa-reward sa akin ni Mama at Lolo na makapasyal ako sa China. Noon ko nga nakita yung marriage market nila kasi that time, yung panganay na kapatid ni Xiang ay 38 years old na pero wala pang asawa. Hinanapan namin siya ng mapapangasawa sa marriage market at dahil doon ay nakapag-asawa nga ang kuya ni Xiang. Pero nung magpakasal sila ay wala na ako sa China. Nakauwi na ako ng Pinas at si Xiang naman ay papunta noon sa Taiwan para magtrabaho. Noong mga panahong yun ay high school pa lang si Fang. Pero yun nga, pinili niya mag-college din sa school kung saan kami nag-graduate ng pinsan niyang si Xiang. Successful na raw si Xiang sa Taiwan. Kwento pa ni Fang at yun nga, may pinadala siyang HTC phone para sa akin. Ako naman si ignorante pa noon sa mga gadget. Hindi ko napagana yung SIM card na binili ko. Dinala pa ni Carlo ang cellphone sa technician para magawa ng paraang mabasa ng phone ang Globe SIM at gumana naman. Si Carlo ang mahilig talaga sa gadgets, Kuya Bono. At sobra siyang nainggit sa phone ko noon kasi Android na yon. Yung sa kanila kasi, dipindot pa lang. Sa awa ko naman kay Carlo ay nakipagpalit nila ako ng phone sa kanya. So sa akin napunta yung 5310 Express Music niya, Nokia, na halos hindi ko naman nagagamit at madalas ay naiiwan ko lang sa kondo. Tuwang-tuwa si Carlo noon. Niyakap pa niya ako ng mahigpit at hinagkan pa sa pisngi ko. At ang sabi niya, ngayon, ramdam ko na ate talaga kita. Bakit? Dati ba hindi?
Hindi siya umimik at si Mira ang sumabad. Paano nga, inaalila mo, ginagawa mong utusan? Nag-thumbs up siya kay Mira. Nung magatrangkaso si Mira, si Carlo ang naglaban ng marurumi kong damit, pati panties at mga bra ko. Nakita kong sinasampay niya sa maliit na space na katabi ng laundry room. Pero hindi ko siya inutusan, Kuya Bono, na maglaba. Hindi lang talaga ako mahilig maglaba ever since. Noong nakatira pa kami ni Lolo sa San Andres, pinapalaundry namin ang mga damit namin. Isa pa, walang matinong sampayan sa squatter area kaya nagpapalaba talaga kami. At ang pinakagusto ko talaga sa ugali ni Carlo ay ang pagiging malambing at sweet niya sa akin noong palagay na talaga kami sa isa't isa. Sa mall, nakakbay yan sa akin. Ako naman nakakapit ang braso ko sa bewang niya para kaming magjowa. That time, Kuya Bono, ay may girlfriend na si Carlo sa Pangasinan. Si Sofia na na-meet ko rin later that year pero mas nauna naming hinanap si Samon sa Quezon. May isang araw kasi noon na napadpad kami sa Baywalk. Nakamotor lang kami, angkas niya ako. Malaki kasi ang motor ni Carlo noon, Yamaha YZF. Big bike yun kaya alangan akong pakialaman kaya angkas-angkas lang ako. Sa Baywalk, palubog na noon ang araw at ang daming nagdi-date na mga couples. Natanong bigla sa akin ni Carlo kung nakailang boyfriends na raw ako. Ako naman si Loko-Loko, nagbilang kunwari sa daliri ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Ha? Ano ba talaga? 6 o 0? 0? Bakit 0? Hindi ka naman pangit ah. At 23 ka na, Ate Mel. Imposibleng hindi ka pa. Alam ko na, pihikan ka. Hindi naman yata. Pero may gusto kang lalaki. Dati meron. Childhood super crush ko. At naiisip ko pa rin siya hanggang ngayon kaso may ka-live-in na siya eh. Taga Cagayan? Dati, doon kami nagkakilala. Elementary crushmate ko siya pero ngayon, ang family niya nakatira na sa Makati at siya nasa Quezon with his live-in partner. Pero sabi mo, naiisip mo pa rin siya. Bakit? Kasi yung tatay lang niya, si Tatay Samuel ang nagsabi sa akin na may live-in partner na si Samon sa Quezon. And after that day na narinig ko yun sa tatay niya, hindi na ako nagtanong ulit tungkol kay Samon. I just forced myself to move on pero parang ang daming tanong sa isip ko. Kaya yun, naisip ko pa rin siya lagi. Malapit lang Quezon dito ate ha. Gusto mo, libutin natin siya? What for? Para lang makapagpahinga na yung isip mo tungkol sa kanya. Kausapin mo, di ba? Yung mga tanong sa isip mo, isatinig mo sa kanya. Okay, sige. Kailan? Totoo, Kuya Bono, na talagang sumaya at nagkakulay ang buhay ko since nakilala ko ang kapatid ko. Dahil nga sa kanya, naparesign pa ako sa trabaho kasi napansin niyang nauobliga na lang akong pumasok. Nag-type siya mismo ng resignation sa internet cafe. Umakyat siya sa kondo at pinapirmahan sa akin and then that same day dinala niya sa workplace ko ang resignation na sinulat niya. And that instant, wala na akong trabaho. Kinagabihan matapos ng final exams niya ay umuwi siya ng San Andres para magpaalam sa papa niya. Dumating siya sa kondo at ang sabi niya, Ate, sabi ni Papa, bakit daw hindi tayo sa Cagayan magmotor pa uwi para makasama daw natin si Lolo? Kailan mo ba huling nakita si Lolo? Grade 4 pa yata ako nun eh. Ganun pa rin siya. Unahin natin sa Quezon at kung kaya mo pa, tsaka tayo uuwi ng Cagayan. Kaya ko yan.
Buti nga pala, pinayagan ka ng papa mo. Oo, huwag ko lang daw gagawin yung pinakabawal. Ano ba yung pinakabawal? Maaksidente. Ate, ang ganda naman niya. Ikaw naman, di mo mula ako pinakilala. Ganito ang tila nagtatampong sabi ni Carlo nung manggaling kami sa tirahan ni na Lovely nung araw na yon. Nakinuha ko ang eksaktong address ni Samon sa Sariaya, Quezon. Si Lovely ang tinutukoy niyang maganda. May Sofia ka na, di ba? Sagot ko naman sa kanya. That time, Kuya Bono, ay nagtatrabaho na si Lovely sa BDO at totoong napakaganda ni Lovely. Hindi lang physical kundi maging sa ugali at overall na pagkatao. Sa panahon ngayon, Kuya Bono, ay mahirap nang makakita ng babaeng kagaya ni Lovely nung dalaga pa siya. Malakas naman ang loob ko sa tingin ko, Kuya Bono, pero nung makalabas na kami ni Carlo ng Maynila at ang bilis niyang magpatakbo, nag-overtake siya sa mga four wheels pati sa mga malalaking truck. Kumapit na lang ako noon. Ayokong magpahalata na natatakot ako. Pero nung mag-stop over kami sa isang restaurant sa San Pablo, Laguna para mananghalian, kinausap ko siya. May kapatid ka ba sa stepmother mo? Alam ko na noon, Kuya Bono, na meron siyang stepmother at nakatira lang din sa San Andres pero hindi ganong squatter sa area nila. May sariling bahay ang stepmother niya. Doon sila nakikiparking na mga motor nila ni Mang Cardo. Wala. Bakit? May isang anak siya pero hindi anak ni Papa. Anak niya sa unang asawa niya. Bakit ba? Kasi Carlo, kapag na-aksidente tayo, pareho pala tayong only child ng mga tatay natin. Kawawa naman sila. Noon ay tumawa siya ng malakas. Sabi ko na nga ba natatakot ka eh. Ramdam na ramdam ko ate yung kapit mo sa akin. Nag-overtake ka pa kasi sa mga kotse. Big bike eh. Sagot lang niya. Pero sa awa ng Diyos, Kuya Bono, ay nakarating naman kami sa Sariaya na ligtas. Sa barangay kung saan nakatira si Samon. Ipinagtanong na lang namin at natagpuan namin siya sa ilalim ng punong mangga sa isang bakanteng lote katabi ng bagong bahay na maganda. Habang sila noon ay nagpapahinga ng mga kasama niyang gumagawa ng hollow blocks. Mano-mano ang paggawa nila, pati paghahalo ng konkreto, tao ang gumagawa. Wala na yung baby face ni Samon na matagal kong iningatan sa alaala ko. Ibang Samon na ang humarap sa amin ni Carlo. Samon na sunog ang balat, may ilang peklat na pinagmulan ng tagihawat sa mukha. Ang gumanda lang sa kanya yung katawan niya. Wala siyang t-shirt noon. Nakapantalon lang siya ng maong na luma at madumi. But I must say, Kuya Bono, na ang kanyang mga mata ay ganun pa rin. Smiling eyes. At yun lang ang bahagi ng katawan niyang sa tingin ko ay hindi nagbago. Ang magaganda niyang mata. At sa pagkakatitig kong muli sa mga matang yun ay tila nagsibalikan lahat sa alaala ko nung mga bata pa kami. Iyong mga panahong siya lagi ang nagpapasigla sa bawat araw ko. Naligaw kayo. Ito ang bungad sa amin ni Samon na hindi man lang tumayo sa kinauupuan niyang patong-patong na hollow blocks. Inanap ko talaga namin. Sagot ko. At kaagad ay nakita ko ang pagbabago ng ekspresyon ng mukha niya. Bakit? May nangyari ba? Medyo may nervyos sa tanong niya at noon pa lang siya tumayo. Well, at least naisip kong alam niyang lagi ako sa apartment ng magulang niya kaya't siguro naisip niyang baka may nangyari sa pamilya niya at nandun ako parang iparating sa kanya ang balita. Walang nangyari.
Nag-road trip lang kami ng kapatid ko. Oo nga pala, si Carlo. Kapatid? Ulit niya. Oo, kapatid ko sa ina. Akala ko boyfriend mo. Sasabihin ko pa sarang bagay kayo. That moment, Kuya Bono, ay hindi na ako komportable. Hindi lang dahil nakatayo lang kami ni Carlo, kundi may mga kasama siya. Habang nasa daan kasi kami ni Carlo, sa totoo lang ay nag-i-imagine ako na kami lang dalawa ni Samon mag-uusap. Sa ilalim ng isang mayabong na puno at malayo sa mga bahay, walang ibang tao. Ganun ang eksenang matagal ko nang pinapangarap na mangyari sa Ana. Mangyari sana sa amin ni Samon. Pero sa nadatnan naming setting ay malayo yun sa pangarap ko. Ang totoo, gusto ko na magpaalam sa kanya noon. Pero natanong ko pa muna kung saan ang bahay niya. Baka kako ayain niya kami doon at nang makilala ko rin ang maswerteng babaeng iniibig niya. Wala pa akong bahay eh, sagot niya. Saan kayo nakatira ng asawa mo? Hindi ko pa siya asawa. Hindi pa kami kasal kasi wala pa akong ipon. At nakikitara lang ako dyan sa bahay na pinagawa niya, pero kasama ko dyan yung pamilya niya. Kaya gusto ko man kayong ayaan sana dyan, pero baka kung ano pang masabi nila. Pasensya ka na, Mel. Di siya na lang kayain mo dito kung nandyan siya para makilala ko naman siya. Nasa abroad siya, Mel. Kaya nga nakapagpatayo siya ng ganyang bahay eh. Naramdaman ko nung Kuya Bono na parang hindi siya proud o masaya. At naiwan din sa utak ko yung nabanggit niya na hindi pa sila kasal kasi wala pa raw siyang ipon. May pagtataka sa isip ko noon kasi kung nasa abroad ang asawa niya, bakit kailangan pa niyang mag-ipon para makasal sila? Gayunpaman, pakiramdam ko ay masyadong personal ang bagay na yon kaya sinarili ko na lang. At tinanong ko na lang kung may cellphone siya. Meron naman, kukunin mo ba ang number ko? Kung okay lang. Siyempre okay lang, sagot niya. Pero nung tingnan ko ang backpack ko, wala pala doon ang cellphone ko. Kay Carlo ko na lang pinasave ang number ni Samon at pagkatapos nun ay nagpaalam na kami. Hindi man lang talaga kami hinatid doon sa pinagparkingan ni Carlo ng motor niya. Hindi ko na rin siya nilingon, Kuya Bono, nung umalis na kami. Pero sa gawing Candelaria na, may burger stand doon sa highway at tumigil kami ni Carlo na addict talaga sa burger. Gutom na daw siya samantalang pasado 2:00 pa lang noon at 12:00 pasado nung kumain kami sa San Pablo ng tanghalian. Pero nung kumakain na kami ng burger, kasi simula ko pa lang ng burger ko ay paubos na yung sa kanya. Pero nagsalita siya at ang sabi niya, hindi siya masaya sa buhay niya ate, masyadong halata. Sino? Tanong ko pa kunwari kahit alam ko namang si Samon ang tinutukoy niya. Yun, si Kuya Samon. Pero magandang lalaki siya ate ha. Paano mo nahalata na hindi siya masaya? Alam mo kung hindi ako nag-criminology, kukuha ako ng psychology at magdodoktor ako. Doktor sa utak. Psychiatrist. So, na-psycho mo si Samon? Oo. At saka halata sa mga mata niya ate. Actually, ramdam ko rin yun. Pero baka lang kasi dahil yun sa malayo sa mahal niya, nangungulila, ganun. Siguro nga, pero ikaw naman ate, kumusta ka? Nawala na ba yung pagka-crush mo sa kanya kasi na-confirm mo na may live-in partner talaga siya? Hindi ko sinagot si Carlo pero nagtanong ulit siya. May feelings ka pa ba sa kanya ate? Hindi ko pa rin sinagot. Di pagdating natin sa Maynila, pupunta ulit tayo dun kila Lovely at ikukwento mo sa kanya na nakita mo yung kuya niya. Iba ang ngiti ng kapatid ko noon, lalo nung masambit niya ang pangalan ni Lovely. Ang sabi ko, bakit kayo mga lalaki hindi kayo makontento sa isa? May Sofia ka na sa Pangasinan, di ba? Saglit siya natigilan, Kuya Bono, bago nagsalita. Sumeryoso din yung mukha niya. Alam mo ate,
Kaya ako naramdaman na hindi masaya si Kuya Samon kasi pareho kami. Hindi na rin ako masaya kay Sofia pero dahil lang sa mga tao sa paligid namin, kami pa rin. Kasi natatakot ako sa mga sasabihin nila. Alam mo yung nauobliga na lang na manatili sa relasyon pero ang totoo gusto ko nang kumawala. Naramdaman ko yan kay Kuya Samon ate. Kitang-kita ko yun sa mga mata niya. Nakarating kami ng Maynila bago lumubog ang araw. Nakatulog si Carlo pagdating namin pero ako'y hindi mapakali kasi ang totoo, nakaramdam ako ng awa kay Samon. Hawak ko ang cellphone ko pasado 7:00 ng gabi. Miniskol ko si Samon. Nag-text siya. Who you? Melrose. Reply ko pero matagal kong ginawa yun kasi hindi pa ako gaanong sanay mag-type sa cellphone kahit 2009 na noon. At pangalan ko lang yung tinype ko. Hi, kabarangay kong maganda. Pasensya ka na kanina ha. Pwede ba akong tumawag na lang Samon? Nahirapan ako mag-type eh. Yun ang reply ko. Agad siyang nag-reply. Mamaya na lang siguro Mel. Maingay dito eh. Nasa inuman ako. Ako na lang tatawag sa'yo mamaya mga 10:00 ng gabi kung gising ka pa nun. Naghintay ako Kuya Bono at 2 minuto bago mag 10:00 ay tumawag nga siya. At tahimik naman ang paligid niya. Nakahiga ka na? Tanong ko. Oo, sa folding bed dito sa ilalim ng puno, patabi ng mga hollow blocks. Bakit dyan ka matutulog? Mainit sa loob eh. Mabait naman ang mga tao dito. Hindi ako maaano dito. Samon, okay ka lang ba dyan? I mean, masaya ka ba sa buhay mo? Okay lang. Ganito ang sagot niya at hindi ako kontento. Oo, hindi ang pagpipilian mo, Samon. Hindi sa ngayon pero malay mo magiging okay din ako sa mga darating na panahon. Ganoon naman ang buhay, di ba? Mel, hindi laging masaya. Pero dati masaya ka dyan? Oo. Bakit masaya ka noon tapos hindi na ngayon? Siguro kasi nag-a-adjust pala ako sa pagbabago ng mga tao sa paligid ko. Sino mga tao yung tinutukoy mo? Bakit apektado ka sa pagbabago nila? Sa kanila ba nakasalalay ang kaligayahan mo? Si Mayan, yung partner ko, at yung pamilya niya ang tinutukoy ko. So nagbago sila? Sa paanong paraan? Simple lang sila noon. Lalo na si Mayan. Kaya ko nga siya nagustuhan noon dahil napakaganda niya, napakasimple, napakabait. Ako ang boss noon. Sinusunod niya ako, pinapakinggan niya ako, pero simula na mag-abroad siya at kumikita na ng malaki-laki, parang naging tuta na lang niya ako. Pero mahal mo pa rin siya, diba? Kaya kahit ganun na siya, nandiyan ka pa rin. May anak kami, Mel. At yung bata ang dahilan kung bakit kumakapit pa ako. At umaasa na magbabago din si Mayan. Babalik din siya sa dati. Malay mo kapag kasal na kami. Yun pala yung tanong sa isip ko kanina, Samon. Bakit di ba siya yung may pera? Bakit kailangan mo pang mag-ipon para sa kasal niyo? Hindi ba pwedeng siya na lang ang gumastos? Hindi pwedeng ganun, Mel. Ako ang lalaki kaya ako dapat ang gagastos sa kasal namin. Paano ka makakaipon kung trabahador ka lang sa paggawaan ng hollow blocks? Hindi naman ako trabahador lang. Bali, negosyo ko tong paggawaan pero kasi simula lang namin at mga kaibigan ko lang yung mga kasamahan ko dito. Ganun ba? Samon, may tatanong lang sana ako.
Pero huwag mo na lang bigyan ng kulay ito kasi matagal naman na to eh. Ano yan, Mel? Nung umalis kayo ng Cagayan, may binili na ako kay Lovely eh. Sinabi kong sabihin niya sa'yo. Sinabi ba niya? Yung mahal na mahal mo ako? Oo. Oo, sinabi niya. Pero kahit hindi niya sinabi, dati ko naman nang alam yan eh. Nahahalata ko naman noon pa. Okay, Samon, hindi mo ba ako nagustuhan nun? Marami akong nagustuhan sa'yo, Mel. Pero may isang bagay sa'yo na pinakaayaw ko. At mahalaga yung bagay na yun kaya kinalimutan na lang kita kahit gusto din kita. Anong bagay yung ayaw mo sa akin? Matapang ka. Yun lang. Bakit ayaw mo sa matapang? Ayoko noon kasi lalaki ako, di ba? At hindi ko nga kayang labanan si Kalabaw noon eh. Pero ikaw, kinaya mo siya. Nakakahiya naman kung magkakagusto ako sa babaeng mas matapang sa akin. Tapos ako yung pinagtatanggol niya. Ang gusto ko noon yung babaeng sa akin siya aasa, sa akin siya dedepende. Yung ramdam niya na walang mangyayaring masama sa kanya kasi kasama niya ako. Ikaw, kaya ako lumayo sa'yo noon kasi nahihiya ako sa mga tao. Baka sinasabi nilang kaya kita kasama dahil safe ako kapag kasama kita. Kaya pala, pare ang iwas mo sa akin nun. Pare ang tanggi mo sa lahat ng anyaya ko sa'yo. Pero Mel, yun lang naman ang inaiwan ko sa'yo eh. Sabi ko nga, mas marami akong nagustuhan sa'yo gaya ng maganda ka, simple, hindi malandi at napakabait mo sa kapatid ko. At hanggang ngayon, napakabait mo pa rin sa pamilya ko. At kung susundin ko lang yung puso ko, Mel, sana sinulatan kita noon. Sana umuwi ako ng Cagayan para makita ka. Kasi lagi kitang naiisip noon. Pero ang sabi ng isip ko, huwag siya. Aanderin ka lang noon. Pero nung sinabi sa akin ni Lovely na mahal mo ako, gusto ko rin sabihin sa kanya na mahal din kita. Kasi yun ang nararamdaman ko. Kaso kumukontra lagi yung isip ko. Sinasabi nito na hindi ako bagay sa'yo, mahina ako, matatag ka. Hindi na ako nakaibig, Kuya Bono. Narinig ko ang paghinga ni Samon ng malalim sa kabilang linya, tsaka nagsalita ng pero ngayon, Mel, parang hindi ka na siga. Babaeng babae ka na. At totoo bang kapatid mo talaga yung kasama mo kanina? Oo, kapatid ko si Carlo. Yung boyfriend mo, bakit hindi nyo kasama kanina? Noon, Kuya Bono, ay nahulog na mga luha ko dahil sa biglang pumasok sa isip ko na siyang hindi ko pinigilang sambitin kay Samon. Samon, mula nung elementary ako hanggang ngayon, 2 lalaki lang ang minahal ko. Yung isa taga dito sa Maynila, yung isa taga Cagayan. Noon. Yung taga dito sa Maynila, hindi ko na siya gusto dahil naging playboy siya. At yung taga Cagayan naman, mahal ko pa siya hanggang ngayon pero may obligasyon na siya sa iba. At alam mo naman na siguro na yung dating taga Cagayan ay ikaw, di ba? Makakalimutan mo rin ako, Mel. Inuutusan mo na ba akong kalimutan kita? Well, sabagay tama ka. Hindi kita inuutusan, Mel. Pero nakita mo naman ang lagay ko, di ba? Ang kapal naman ng mukha ko kung liligawan pa kita ngayon. May anak na ako at isa lang akong hamak na hollow blocks maker. Walang tinapos. Pero kung naging engineer siguro ako, baka pwede pa akong mangas na lumapit sa'yo. Pero hindi. Ito talaga siguro ang kapalaran ko kaya
Sige, Mel. Kung kailangan kong utusan ka, nakalimutan na ako, okay, inuutusan na kita. Pero ipapanalangin ko, Mel, na makatagpo ka ng lalaking mamahalin ka. Lalaking bagay sa'yo, yung lalaking kaya mo ipagmalaki kahit kanino. Sobrang sakit nun, Kuya Bono. Kasi napakatagal na panahon yung hinintay ko na magkausap kami ni Samon, pero ganun pang nangyari. Pero wala akong sinisi. Kasi wala namang nag-utos sa akin na umasa ako na pwedeng maging kami. At siguro dahil nasasaktan ako ay bigla akong nagka-jowa. At the age of 23 pa rin nun, Kuya Bono, nagka-boyfriend na ako, itago na lang natin siya sa pangalang Leonard na taga Pangasinan, dun sa place ng lola ni Carlo. Okay naman si Leonard, matangkad, hindi kagwapuhan, pero mataas ang sense of humor, at bago lang siyang pulis noon. Ay no, napaka-cheap ko kasi 1 week lang yung bakasyon namin doon sa Pangasinan at pangatlong gabi ng panliligaw ni Leonard ay sinagot ko na. Kahit wala akong sapat na damdamin para sa kanya. Pang-apat na gabi, inaya niya kung mamasyal kami. Sumama naman ako kahit na napansin kong liblib na lugar yung pinasukan namin at gabi pa. Isang rest house sa gitna ng gulayan at doon ay nagtangka siyang angkinin ako pero hindi siyempre ako pumayag. Binalak niya akong daanin sa puwersa pero pinaramdam ko sa kanya na may lakas ako at konting kaalaman para idepensa ang sarili ko. Kahit na pulis pa siya. Hindi naman kami nagsuntukan pero yung paraan ko kasi ng pag-iwas sa yakap niya, yung pagtabig ko sa kamay niya, alam kong naramdaman niyang kaya ko. Then nagsorry na siya at nag-aya ng umuwi. Kami pa rin naman ni Leonard kahit nung nasa Maynila na ulit ako. Tumatawag pa siya at nagte-text pero si Sofia, may pinaabot na balita sa akin na may ibang nililigawan daw si Leonard. Hinayaan ko lang. Hindi ko kinumpronta or anything hanggang sa hindi na siya nagparamdam. At yun ay pagpapatunay na totoo nga ang kinuwento sa akin ni Sofia. Ako naman ay pumatol sa half American, half Chinese na kaibigan ni Fang, siya si Klein. Graduate na rin noon si Klein at may mga negosyo raw sila sa Maynila. Alam ko may girlfriend si Klein pero pinatulan ko pa rin para lang ma-experience ko yung magka-boyfriend ng ibang lahi. Mapusok din si Klein pero hindi ko rin pinagbigyan. 42 days lang ang naging relasyon namin ni Klein. Pero hindi ko siya makakalimutan kahit kailan, Kuya Bono, kasi siya lang ang nakilala kong lalaki na noong makipag-break ay nagregalo pa ng gold na kwintas. At hanggang ngayon ay nasa akin pa rin ang necklace na yon. Then the time na wala na kami ni Klein ay biglang nagparamdam ulit si Leonard sa pamamagitan ng text na, "Hi Mel, kumusta ka na?" Nireplyan ko naman siya, Kuya Bono, ng "Who you?" November 2012 nung magpunta na rin ako ng Taiwan, Kuya Bono, para mamasukan sa kumpanyang pinagtatrabahuan ni Xiang. Parang boss ko siya actually kasi sa office siya noon. Ako naman ay sa factory. Naboring lang ako sa buhay ko noon at nagustuhan ko lang yung idea na muli kaming magkakasama ni Xiang sa ibang bansang pareho kaming banyaga. Pero sa Taiwan ay nagka-boyfriends ulit ako, Kuya Bono. Hindi lang isa kundi 3. At sila ay mga Pinoy na katrabaho ko. Yung unang boyfriend ko doon ay si Teddy. Isa siya sa pinakamatagalan noon sa factory
at matanda siya sa akin ng 6 na taon. Gwapo si Teddy at inaprobahan siya ng mga kaibigan ko sa dorm, lalo na sina Letty at Faith na matagal na rin doon at syempre alam nila kung sino-sino ang dapat kong iwasan. Wala daw silang alam na kwentong negatibo tungkol kay Teddy kaya pinatulan ko naman kahit hindi pa sapat yung damdamin ko noon para sa kanya. Nagtiwala na ako kay Teddy dahil mabait nga siya, pati katawan ko ay naipagkaloob ko sa kanya at siya ang nakauna sa akin, Kuya Bono. Taong 2013 ay umuwi siya ng Pilipinas. Ang alam naming lahat ay magbabakasyon lang siya pero hindi na bumalik. Kaya ayun, namali rin ako ng napagkatiwalaan. I found out from siyang na nagtanong pa noon sa HR na hindi na pala talaga inuferan si Teddy ng kontrata dahil hindi na angkop ang edad niya para magtrabaho pa. Kagad namang nanligaw si Celso na nakateam din ni Teddy noon sa basketball. Nagkaroon kasi ng liga nung bagong salta pa lamang ako. Kaya natatandaan ko kung sino-sino ang magkakateam. I know for sure na alam ni Celso na naging kami ni Teddy kaya nagtaka ako kung bakit gusto pa niya akong ligawan. Sabi niya wala naman daw masama, at least daw siya ay binata. Natigilan ako noon dahil para niyang sinabing hindi na binata si Teddy. May asawa na yun, 2 na anak sa Pinas eh. Hindi na lang ako nagpahalata noon, Kuya Bono, pero ang totoo, matindi ang pagkantsaw ko noon sa sarili ko. Nagmukha talaga akong bobo kay Teddy. Pero sa halip na iwasan ko na lang si Celso ay pinatulan ko pa rin kahit na alam kong iba din ang pakay niya sa akin. Dumating pa sa point na gusto na rin niyang may mangyari pero tumanggi ako. Sabi ko sa sarili ko noon, magbibilang ako ng boyfriends hanggang sa matagpuan ko ang lalaking mararamdaman kong para talaga sa akin. Pero hindi ko hahayaang maabuso ang katawan ko at maging parausan lang nila. 16 months ang inabot ng relasyon namin ni Celso. Wala pa rin akong maramdamang sapat na pag-ibig para sa kanya hanggang sa nakipag-break na lang ako. Wala pang isang buwan, Kuya Bono, ay nagka-girlfriend na siya mula sa pinakabagong batch. Pangatlo naging boyfriend ko si Ram sa Taiwan. Siya ay nagmula din sa bagong batch. Pero that time ay 27 na siya. Physically attracted ako kay Ram kasi matikas ang pangangatawan niya. At gwapo din siya. At kapag nakatalikod kasi siya, Kuya Bono, o kaya side view ay parang nakikita ko si Samon sa kanya. Yung paraan ng pagtayo nila, yung korte ng katawan kapag nakatalikod nga, parang siya si Samon. At si Ram, Kuya Bono, ang pangalawang lalaking napag-alayan ko ng aking katawan. Ako pa nga, Kuya Bono, ang nag-initiate para may mangyari sa amin. At siya ay parang napilitan lang. Bahala ka. Narinig ko pang sabi niya noong sa wakas ay natukso na siya. Yun pala'y may tinatago siya na siyang dahilan ng inferiority niya. May kaliitan pala ang kanyang alaga. Pero hindi naman yun ang dahilan kung bakit hindi kami nagkatuluyan. Nagsawa na lang din ako sa trabaho at saktong 3 taon ko ay umuwi na ako na sobrang excited kasi nakauwi na noon si Mama at nasa Cagayan na siya. Nagkakausap na sila ni Papa at umaayos na ang sitwasyon ni na Lolo at Lola Biring at hindi ko gusto noon na kwento-kwento lang ang nakakarating sa akin. Gusto kong masaksihan mismo ang pagkakabuong muli ng pamilya ko kaya atat na atat akong umalis ng Taiwan noon. Idagdag mo pang si Carlo ay engaged na noon kay Maya na siyang ipinalit niya kay Sofia. Muntik ko lang makalimutan, Kuya Bono. Nag-try palang manligaw si Carlo kay Lovely noon. 1 taon matapos silang mag-break ni Sofia. Ramdam kong sobrang gustong-gusto ni Carlo si Lovely kasi ang tagal niyang bumuelo. Pero noong sa wakas ay may lakas na siya ng loob, huli na pala dahil may boyfriend na si Lovely. Isang lalaking boyfriend pa lang niya pero inahon na ang pamilya ni Lovely sa kahirapan. Nagbago bigla ang buhay ni Lovely, Nanay Mona at Tatay Samuel noon. At noon na rin kami nagsimulang mawalan ng komunikasyon ni Lovely kasi iba na ang mundo niya. Marami na siyang pinagkakaabalahan.
Mula sa semi-squatter area nila sa Makati ay lumipat na sila sa Dasma. And from then on ay hindi na gumagalaw ang Facebook ni Lovely at ang mga messages ko sa kanya ay hindi niya na nare-replyan. Hinayaan ko na lang with the acceptance na ganun talaga ang buhay. Some people change. And I was actually happy for Lovely kasi she changed for the better. Yumaman siya, gumanda ang buhay nila ng mga magulang niya. Pero si Samon, naiwan sa ibaba. At nakita ko siya sa kaawa-awa pa ring kalagayan sa Cagayan. December 2015 nang dumating ako ng Cagayan mula Taiwan. Yun din ang unang pagkakataong makapasok ako sa bakuran ni Lola Biring. Kasama ko noon si Mama. Wala na akong nakitang drama noon kasi tapos na daw. Sa pagitan noon ni na Lola at Mama at dalawang kapatid ni Mama na lumambot na ang puso nung makita siya. Yung bunso na lang ang pinapalambot nila dahil siya ang nagtanim ng pinakamalalim na sama ng loob kay Lolo. At isa pa'y mayabang talaga ang tito kong yun. Mataas ang pride niya kaya huwag na tayong mag-focus sa kanya. Noong 2007, college pa kami noon, tumakbo bilang SK chairman si Irene sa aming barangay. Umuwi kami ni Mira noon para lang bumoto at isa sa kalaban ni Irene noon sa pagiging SK chairman ay panganay na anak ng tito kong mayabang. At manang-mana siya sa papa niya. Hindi matawaran ng sobrang taas na tingin niya sa sarili niya, pero bobo naman dahil inatake pa niya sa Irene ng personalan. Kadugo ko siya pero doon ako sumuporta sa best friend ko. Kaya lang sa election, kahit barangay level lang ay money talks talaga. Pinagalaw ni na Lola ang pera nila noon kaya apo niya ang nanalo. Natalo ang kaibigan kong si Irene Calabaw. Pero at that time in 2015 na dumating ako sa Cagayan, wala na si Irene sa barangay namin at hindi na Banataw ang apelido niya kundi Christensen dahil kasal siya sa isang Danish at sa Denmark na sila nakatira. Pero si Botoy na bunsong kapatid niya ay graduating noon sa college. Nangunguna sa klase niya sa political science at target ni Botoy noon ang maging SK chairman at siya ang nakapagsabi sa akin na nakita niya si Samon sa kabilang barangay. Yung bahay ni na Samon sa barangay namin noon ay nabenta na at napatayuan na ng magandang bahay ng nakabili sa lote nila. Kasama ko si Botoy nung pumunta kami sa kabilang barangay kasi kinonfirm niya na si Samon talaga yung nakita niyang nagbibilad daw ng palay sa kalsada. Ang nakakita sa amin doon ay si Kuya Mark na noon ay nakasakay sa bagong motor niyang NMAX. Mataba na si Kuya Mark noon kaya't hindi ko siya nakilala kaagad at akala ko isasagasaan pa niya kami ni Botoy pero bigla siyang nagpreno at prank lang pala. Ang late ng mundo no men, biruin mong magkikita pa pala tayo. Sabi niyang nakatawa. Ilan na anak mo Kuya Mark? Tanong ko kasi lumobo talaga siya pero pinilosopo pa ako. The last time I checked, wala pa akong matres kaya paano ako magkakaanak Melrose? Tanghek syempre yung misis mo. Ay gano'n na linawin mo. Pangatlo na yung bagong silang at kukunin kitang ninang ha. Oo ba? Magtatagal naman ako dito eh. Saan bang bahay niyo Kuya Mark? Doon. Tara. Anyaya niya pero bigla siyang natigilan. Bumaba pa siya ng NMAX niya at lumapit sa akin. Kagad kong naamoy ang scent ng Hinebra mula sa hininga niya, lalo na nung magsalita siya.
Nawala na rin noon ang sigla sa mukha niya. Ang sabi niya, ay Melrose, si Samon, sa akin nakatira. Kasama ko siya sa bukid. Kawawa siya, Mel. Binasura siya ng asawa niyang taga-Sariaya. Nasaan siya, Kuya Mark? Andun sa kubo namin sa bukid. Ganun naman yun eh. Kapag tapos ng trabaho, iinom ng alak tapos doon na siya sa kubo. Lasing ba siya ngayon? Hindi gaano. Nagkagirian sila nung isang kainuman namin kanina eh. Kaya pinatigil ko yung inuman bago pa sila magkainitan. Pwede ko ba siyang puntahan doon, Kuya Mark? Haharapin kaya niya ako? Di subukan mo lang. Parang nasisiraan na ng ulo Melrose eh. Alam mo bang ginawa lahat ni Lovely yung paraan para kunin siya dito? Hindi sumama. Maganda na ang buhay ni Tita Mona sa Cavite ah. Pero si Samon, kinakawawa niya yung sarili niya. Parang nababaliw na eh. Binenta ng tatay niya yung bahay nila doon sa barangay niyo. Binibigyan siya ni Tito Samuel ng parte sa pinagbentahan. Hindi niya tinanggap, boy. Ang lakas ng saltik niya. Kuya Mark, hindi na babaliw si Samon. At papatunayan ko yan sa'yo. Kaya halika, samahan mo ako. Once there was a love ang tugtog na narinig ko mula sa kubo ni Samon. Pero hindi yun galing sa radyo kundi sa cellphone lang. Ang Once There Was a Love ay drama noon yun sa radyo, Kuya Bono. Sa mga taga-Cagayan, alam kong pamilyar kayo sa dramang yun kasi ako din, naririnig ko din lagi noon sa radyo kapag naglalabas sa Tita Bana na hanggang ngayon ay nagtatrabaho pa rin sa lolo ko sa Cagayan. Si Tita Bana ay nanay ni Mira. Bukas ang pinto ng kubo noon at nakita kaagad namin si Samon na nakadapa sa kawayang sahig ng kubo. May unan siya pero ang isang braso niya ay nasa ilalim pa ng unan. Matipuno pa rin ang katawan ni Samon. Nakita ko ang maskulado niyang likod at namimintog na mga braso. Mon! Tawag sa kanya ni Kuya Mark kasabay ng pagkalampag sa sawaling dingding ng kubo. Inangat ni Samon ang mukha niya at sa akin kagad tumutok ang paningin niya. Kaya't ang mga magaganda niyang matay muli kong natitigan at hindi ako bumitaw sa titigang yun, Kuya Bono, kahit noong bumangon na siya. Halika mo na doon, Butotoy. May papakilala akong magandang chick sa'yo. Paakbay na hinila ni Kuya Mark si Botoy at sila nga ay umalis at kaming dalawa ni Samon ang naiwan. Maingay pa si Kuya Mark habang papalayo sila pero parang nadidinig ko ang pagkabog ng dibdib ko. Parang kinabahan ako sa pagkakataong yon. Kauna-una ang pagkakataong kami lang dalawa ni Samon sa isang lugar na tahimik. Actually, pangarap ko yun, Kuya Bono. Ang kaming dalawa ay magkasarilinan at magkausap ng puso sa puso. Inaya ko ni Samon sa upuan sa ilalim ng puno sa tabi ng kubo. Nagdamit pa siya noon at nagsuklay sa loob ng kubo. Nakita ko kung paano niya inayos ang sarili niya bago siya humarap sa akin. Gawa sa kawayan ng upuang nakapako sa puno. Medyo mahaba yon. Sa gitna ako pumwesto pero nung umupo siya ay sa dulo. Nasa isang dipa ang pagitan namin. Nababaliw ka na raw, sabi ni Kuya Mark. Pabirong sabi ko. Bahagya siyang ngumiti pero nakatingin siya sa malayo. Hindi pa naman.
Matino pa ako. Anong ginagawa mo dito sa mall? Bakit hindi ka sumama kina Lovely? Tahimik dito eh. Simple lang ang buhay. Walang stress. Nakita mo paligid napakapayapa. Natahimik ako Kuya Bono kasi hindi ganon ang inaasahan kong sagot mula sa kanya. Maganda na ang buhay ng pamilya mo sa mall. Bakit hindi ka sumama sa kanila? Sa wakas ay nasabi ko. Tumingin siya sa mukha ko at hindi siya masaya. Gumanda ang buhay nila dahil sa ibang tao na nag-angat sa kanila. Dapat ako yun, Melrose. Dapat ako ang nag-angat sa pamilya ko. Tapos, sasama pa ako sa kanila. At pati ako ay kakargahin ng taong yan para gumanda rin ang buhay ko. Okay, gets ko na. Sabi ko pero bigla siyang tumawa. Ang yabang ko pa rin, Mel. May pride pa rin ako kahit ganito lang ako. Kahit mismong anak ko, halos hindi ko na matingnan sa mata dahil tinatanong ako kung bakit mama daw niya yung nagtatrabaho sa malayo para gumanda ang buhay nila. So ayun Kuya Bono, tama ako sa pagkakilala ko kay Samon. Siya pa rin yung taong ayaw umasa sa iba at may pride pa rin kahit naghihirap na. Mukhang hindi ka pa rin nakinig sa akin, Melrose ha. Tingin ko wala ka pang asawa. Bakit nandito ka? Di ba, inutusan kita noon na kalimutan na ako at seryoso. Pinagdasal ko na makatagpo ka ng lalaking bagay sa'yo. Lalaking pwede mong ipagmalaki kahit kanino. Anong nangyari, Mel? Pati ba Diyos nabingi sa dasal ko? Hindi Samon. Dininig ka ng Diyos at oo. Marami akong nakilala. May pulis, may Chinese-American pa na mayaman. Nagtrabaho ako sa Taiwan at doon may mga dumating din sa buhay ko. Bakit nandito ka, Mel? Bakit nagpakita ka pa rin sa mundo kong walang kulay, walang sigla, walang wala? Samon, nandito ako para yayain ka for the last time. Baka sakaling pagbigyan mo na ako. Yayain saan, Mel? Samon, pwede sumama ka sa akin. Saan? Saan? Sa mundo ko. Ay, hanggang ngayon ba, Mel, hindi mo pa rin ako kilala? Bakit ako sasama sa mundo mo? Para ano? Para iangat mo rin ako? Para gumanda ang buhay ko na nakadepende sa'yo? Ano nga nang sasabihin ng ibang tao, Mel? Bakit hindi mo pa rin gets? Kahit walang-wala ako, mayabang ako. Oo, alam ko yan. Mayabang ka, ma-pride ka. Pero hindi ka sinungaling, di ba, Samon? Masasagot mo ang tanong ko ng totoo at honest. Anong tanong? Tumitig ako sa mga mata niya, Kuya Bono, bago ko sinatinig yung tanong ko. Samon, mahal mo ba ako? Saglit siyang tumitig pero iniwas ang tingin niya at ang sabi, makulit ka, Mel. Kahit mahal kita, hindi tayo pwede. Hindi ako sasama sa mundo mo. Uulitin ko para mag-gets mo ha. Hindi ako sasama o papasok sa mundo mo. Noon, Kuya Bono, ay tumayo na ako at ang sabi ko, okay, sige Samon. Sabi ko nga sa'yo, sinubukan ko lang na maayain kay baka sakali, for the first and last time ay mapagbigyan mo na ako pero hindi pa rin pala. Pagkasabi ko ng Kuya Bono ay humakbang na ako palayo sa kanya. Hinintay kong tawagin niya ako, habulin niya ako pero hindi niya ginawa. Hindi ko rin narinig man lang ang boses niyang sambitin ang pangalan ko. Sa ibabaw ng malapad namang pilapil, Kuya Bono, ay halos nahulog pa ako dahil hilam sa luha ang mga mata ko.
So tinanggap mo na lang ng buong puso ko yung Bono na ayaw talaga ni Samon ang sumama o pumasok sa mundo ko. Kaya ako ang pumasok sa mundo niya. Noong araw ding yun, umuwi kami ni Botoy sa barangay namin. Pinaghintay ko siya sa labas ng gate. Pumasok ako sa loob ng bahay ni Lolo. Pinuno ko ang backpack ko ng mga damit ko. Ilang personal na gamit sa katawan, pero ang cellphone ko, iniwanan ko. Sa labas ng gate, sinabit ko sa likod ni Botoy ang backpack ko at ako ang nag-drive ng mabilis pabalik sa kabilang barangay patungo sa mundo ng lalaking mahal ko. Pagdating ko sa kubo ni Samon, wala siya sa loob. Umakbang ako at nakita kong nasa upuan pa rin siya sa ilalim ng puno. At napatayo siya sa gulat nung makita niyang may dala akong bag. Wala siyang imik. Pero ako dumiretso ako sa harapan niya at hinagkan ko siya sa mga labi niya. Nung una, hindi siya lumaban. Yung mga labi ko lang sumisiil sa mga labi niya. Pero makaraan ng ilang saglit ay naramdaman ko ang paglaban ng mga labi niya. Kumilos din ang mga kamay niya. Yung isang palad niya ay nasa likod ng batok ko, yung isa ay nasa pisngi ko. At napakaalab ng halik na yon. Pero may nadama akong mainit na likido sa pisngi ko. At noon inilayo ko ang mukha ko sa kanya ay nakita kong umaagos ang luha niya. Nagkatitigan kami saglit. Hinawakan niya ang mga kamay ko at ang tanong niya, "Ano tong ginawa mo, Mel?" "Wala. Sinunod ko lang ang puso ko. At dahil ayaw mo sumama sa akin, ako nang pumunta dito." "Dito? Kaya mong tumira dito?" "Bakit hindi? Malayong mas maganda dito kumpara sa squatter kung saan ako sinilang at lumaki. At higit sa lahat, nandito ka. At ikaw ang nag-iisang tao na gusto kong makasama kahit sa hirap at hirap pa." Muli niya akong niyakap at hinagkan Kuya Bono. Kasunod nun ay pumasok kami sa kubo at doon naganap ang unang tagpong ginusto kong maulit-ulit sa amin. Gabi na nung dumating sina Botoy, Mama, Lolo at Tito Mario. Kinausap nila kami at parang sa tono ni Tito Mario, panganay na kapatid ni Mama, papunta siya sa pagsusukat sa estado ng buhay ni Samon. Kaya tumayo ako at hinarap ko siya. Ang sabi ko, "Kung iniisip niyong makakasira sa pangalan ng pamilya ang pagsama ko dito sa lalaking mahal ko, Tito Mario, unahan ko na kayo. Anytime pwede niyo akong itakwil, okay? At Lolo, maraming salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin simula pa nung maliit ako. Pero kung titindig ka rin upang harangan ang pag-iibigan namin ni Samon, ipapakita ko sa iyo kung paano bubulwak ang dugo sa lalamunan ko kapag kinanti mo si Samon. Umalis kayo dito at hayaan niyo kami. Nakikiusap ako sa inyo." Malalim na ang gabi nung bumalik si Mama kasama si Botoy at may mga dala silang gamit, pangkusina at pangtulugan.
Ito man lang tanggapin niyo, sabi niyang umiiyak. Anak, ang dami kong pagkukulang sa'yo. Gusto ko sanang bumawi pero bakit ang tapak mo? Niyakap ko na lang noon si Mama pero masabi ko, hindi ko iniisip na may pagkukulang ka sa akin, Mama. At kung may sama man ako ng loob sa'yo dati, nabura na lahat yun. Lalo na't nagkakamabutihan na ulit kayo ni Papa. Pangarap ko yun eh. At Kuya Bono, nagkabalikan sila at nagkaanak pa ulit si Mama. Hinayaan nga nila kami, pero nagpasimple sina Lola Biring at Lolo sa diskarte nilang pagbili ng 2 ektaryang bukid ni Kuya Mark, yung bukid kung saan nakatayo ang kubo. Isang araw ay dumating si Kuya Mark, dala ang mga papeles na naka-craft envelope at inabot sa akin. Ano to, Kuya Mark? Ayan. Yan ang dahilan kung bakit milyonaryo na ako. Sa inyo na yan. Hindi ko na kailangan yan. Sabi niya tsaka masayang umalis. Noong buksan namin ni Samon ang craft envelope, ay nakita namin ang mga papeles kasama ang mga titulo ng lupa. Pinilit ko si Samon na mag-aral ulit, Kuya Bono, dahil malapit lang sa amin ang CSU sa bayan namin. Kumuha siya ng Agricultural Engineering. Umuwi muna siya noon sa Maynila upang kunin ang credentials niya. Nagstay siya kina Lovely ng ilang araw. Awa ng Diyos ay marami namang na-carry sa mga CE subjects ni Samon, kaya't sa loob ng 3 taon, noong 2018 ay nagtapos siya. Nakapag-aral siya, Kuya Bono, kahit nagbubukid siya at the same time. At noong sumunod na taon ay nag-take siya ng Agricultural and Biosystem Engineering Board exam at pumasa naman. 2019 ay natanggap si Samon sa regional office ng DA dito sa Central Luzon. That same year ay lumipat kami dito kahit buntis na ako noon para sa una naming baby. Nagbuntis ako kahit hindi pa kami kasal kasi wala pa siyang ipon noon para sa kasal. Gusto kasi niyang siya ang gagastos at hindi ang pamilya ko. 2020 ay nagka-pandemic kaya't ang kasal namin ay nangyari August 2021 na. 2 taon na noon si Sam na anak namin. Masyado nang mahaba itong kwento ko, Kuya Bono, kaya tatapusin ko na sa pagsasabing kontento kami ni Samon sa buhay namin. Hindi man perfect pero mas madalas namang masaya kami. Sinusustentuhan pa rin ni Samon ang anak niya kay Mayan kahit na kasal na rin sa iba si Mayan. Buntis ulit ako ngayon, Kuya Bono, at nangako naman si Samon na kapag 2 years old na itong pinagbubuntis ko ay papayagan niya akong magnegosyo. Negosyo lang, Kuya Bono, kasi ayaw niyang mamasukan ako or maging empleyado. At ang business na pangarap ko, Kuya Bono, ay talyer ng motor at tindahan ng spare parts ng mga motor. Ma-pride pa rin ang asawa ko, Kuya Bono, pero in a good way. Ayaw lang talaga niyang umasa sa iba. At sa totoo lang, proud ako sa kanya. Sa lahat ng naging tauhan sa kwento ko, Kuya Bono, masasabi kong 2 pa lang ang hindi pa maligaya ngayon. Una, si Kuya Herman na kapatid ni Irene. At si Kuya Herman kasi ay ayaw mag-asawa. At siya ang nagsasaka ngayon sa bukid namin sa kabilang barangay. Pangalawa, si Mira na nakatatlo na ng asawa pero sa ngayon ay single mom sa 2 anak niya. Wala akong balita tungkol sa mga naging ex ko, Kuya Bono. Kaya wala akong say tungkol sa kanila. Basta I'm proud and happy to say na asawa ko ang lalaking minahal ko noong batang-bata pa ako. Hanggang dito na lang, Kuya Bono, at pasensya ka na sa nagmistulang nobelang kwento ng buhay ko. Party-partihin mo na lang, but please, pilitin mo sanang maging part ito ng DKB. Umaasa at nagpapasalamat, Melrose. Sa mga kahugot ko, kuda pa ba ako? Di syempre hindi na. Pasasalamatan ko na lang ang kahugot nating si Melrose. Maraming salamat. It's been really long since the last time na napaluha ako sa isang kwento. Maybe because matanda na talaga ako at matibay-tibay na yung aking tawag dito, emotions pagdating sa mga kwento. Kaya madalang na talaga yung mga nakapagpapaiyak sa akin. Hindi kagaya nung
nasa CLS pa ako sa radyo na talaga. Kahit medyo nakakaiyak lang ay nako. Anyway, kahugot na Melrose, maraming salamat and you deserve more blessings at sana ay magtagumpay kayo ng mister mo. And ano bang masasabi ko? Wala pala akong masasabing kung ano pa, kundi thank you na lang. At napakahaba ng iyong kwento at kung talagang ganun kaganda yung kwento, okay lang sa akin na magbasa ng napakahaba kahit siguro hanggang part 5 pa kung ganyang kaganda. Okay, so again, thank you so much kahugot na Melrose at tayo dumako na sa ating mga shoutout. Jomar Tolentino Parbo, shoutout to you. Mark Jacob M. Vargas, pa-shoutout ko Bono, pati na rin sa pinsan kong milyonaryo. Wow, naol. Aldrin Monterosa, lagi po kami nakikinig at di nag-skip ng mga ads. God bless you to Mark Jacob M. Vargas, kahugot. Phrase Q Bonilla, pa-shoutout ko Bono sa anak ko na si Andre Kyle Bonilla at si Ace Ivan Bonilla. Lagi po sila nakikinig ng upload story ninyo from Peña Blanca, Cagayan po. Gaano ba kababata yung mga anak mo? Kahugot na phrase, ano? Medyo kailangan ng gabay, ano? Pag mga bata yung nakikinig kasi alam nyo na, may mga kwentong hindi na natin na-i-screen pa at kapag na-edit natin ay nawawalan ng saysay. Alam kong marami sa atin ang gusto ng kiliti kahit papano, kaya hindi natin ini-edit masyado. Ella Reyes Corcuera, Madam, pa-shout kay Moises de la Cruz. Ayan, mula kay Madam Ella Reyes Corcuera. Spencer Velasco, pa-shout kay Mono from Ilocos Sur, na imbag nga oras yun dita. Aldrin Monterosa, pa-shout ko Mono from South Korea. Panitin po pinsan ko rin si Mark Jacob M. Vargas at Family Monterosa at Vargas Family. Salamat po sa mga bago na upload na lagi naming inaabangan. God bless you to Aldrin. At Flora Takinan Daulayan, pa-shout po from Nueva Vizcaya. Salamat Flor. And Jackie Lou Miguel, pa-shoutout po kami ni Ate Carol Tungpalan Batugal and kay Ading Jenky na nasa Dubai. Ingat ka dyan, Ading. Avid listener mo po kami. More power and God bless you to Jackie Lou Miguel. And pauwi na yata si Carol at magbabakasyon. Ano? Congratulations sa iyong napakagaling na anak. Jerome Umba, pa-shout ko Mono from Surigao del Sur. Shout out to you, Jerome. Edwin Henova Beria, pa-shout ko Mono, lalo na ang pamilya ko dyan sa Estancia, Iloilo. Ang lalayo na makahugot natin ha. Salamat. Moises de la Cruz, shout back po kay Ella Reyes Corcuera, Joseph Aspurias. Yun. Sunshine Espinosa Ranjo, kay Mono please, yung part 3 na po, ayan na, tapos na. Angelique Rodriguez Lamigo, hello, pa-shout po from Nueva Vizcaya. Lagi po ako nakikinig sa inyo. Maraming salamat, Angelique Rodriguez Lamigo. Ellen Joy Narvasa Cabanan, shout out to you. Ganun din kay Neslian Padua. Janet Kawilan Kabaro Matalang, shout out to you. Miracle Joy Baracao Carillo, ito ay mami ni Buljok Jaden. Mga kahugot na hindi pa nagsusubscribe o nagpa-follow sa page namin ng mga bata, Buljok at saka Happiest TV, pa-follow mga kahugot. Nandito dito ba? Nakikita niyo yung mga print dito. Dito. Bahala na kayo. Meron dyan, pa-follow po yung mga yan. Lalo na yung DKB Stories Facebook natin na balak na nating baguhin ang pangalan, gawin na natin Kuya Bono. So yung mga naka-follow dun sa Kuya Bono na nahack, please paki-block na po, paki-unfollow na. Sabagat magkakaroon na tayo ng yung DKB Stories ay papalitan natin ng Kuya Bono. Okay? Babs Baniaga, shoutout to you. Nabasa ko ba ito? Si Miracle Joy Baracao Carillo pala, ganito talaga mga gusto kong kwento, yung mahahaba, mas magaganda pakinggan, yung detailed lahat. Yun nga, maganda talaga magbasa kasi parang nai-imagine mo rin yung nangyayari kapag detalyado at may kwenta yung bawat salitang ginagamit sa kwento. Thank you, Miracle Joy Baracao Carillo, tsaka sa Mangga na padala mo. Thank you so much. Babs Baniaga, shout out to you. Weng Limtang Hidchom Draman, shout out to you. Jonalisa Sangdaan, pa-shout dito sa Bontoc Mountain Province, laging nag-aabang at nakikinig sa mga kwento. At sa family ko po sa Pinukpuk, Kalinga, hello!
Raymond Kadaba, pa-shout Kuya Bono sa family Kadaba. Dengpot Seichen, shout out to you. Arnel, shout out to you. Arnel Natividad Abubo from San Manuel, Isabela. Jocelyn Pasqua, shout out to you. Ruby Sagayadoro Magayano, shout out Kuya Bono, Sagayadoro and Magayano family from Bangi and Pasukin, Ilocos Norte. Na imbang orasyon dito kakabsat. Jerome Umba, shout out to you. Ganun din kay Lynn Antonio Tulosa. And ingat lagi niya sa Hong Kong. Maricris Dumlao Uson, shout out to you. Meloin Antonio Kayaban, shout out to you. Ng Hong Kong din. Rosaline ng Hong Kong, shout out to you. Jeric, pa-shout out Kuya Bono from Uma, Lubuagan, Kalinga. Salamat sa iyo. Edwin Mendoza, pa-shout kami dito sa Family Bake Shop Kuya Bono. Thank you and God bless. Thanks a lot din, Edwin. Jessa May Palikpik Pagsul. Pasyado naman ang anak ko, Damian Jan Pagsul. Libangan pa namin ng pakikinig ng mga stories mo. God bless you din. Kahugot na Jessa May Palikpik Pagsul. Julius Duran Uton, shout to you at shout din sa asawa ko. Wala kaming kasawa-sawa. Hindi pala. Sorry. Salamat ulit Kuya Bono sa walang sawang pag-upload ng mga stories. Kaya wala kaming kasawa-sawa sa kakashoutout po. Salamat ulit din. God bless you to Julius. Rodel Guzman, shoutout Kuya Bono sa asawa ko, Divina de Guzman dito sa Cordon, Isabela. Shoutout po dyan. Hazel, shoutout po, listening here in Kia's Kingdom of Saudi Arabia from San Jose, San Mariano, Isabela. Salamat Hazel. Karen Sapphire Kimau, Kapuyan. Shoutout kami lahat dito sa Hong Kong. Always nakikinig lalo na kina Ruth Lumitap Kimau, Christy Baluang, Mia RB, Jeff Shenasharon at Ate Marife. Salamat Karen. Dada says pa-shout Kuya Bono sa mga weavers ng Dulnuan Weaving at kay Mariela Lubuguin na naghahanap ng ka-forever niya. Good luck. Judeline Doryuk. Paano ko basa-basahin to? Judeline, pa-shout kaming admins ng 8J MSJ Distribution Corporation na lagi nakikinig sa mga stories mo po. Judeline, maraming salamat sa mga kasama mo dyan. Christian Flores, shout out to you. Ganun din kay An ng Kuwait. Ellen Joy Narvasa Cabanan, shout out to you. And Zenaida Hagnad bin Agon, pa-shout Kuya Bono from Ifugao Province. Julio Cesar Patricio, shout sa mga solidong taga-abang ng kwento mo. Thanks a lot, Julius. And Marie Chris Kilang, pa-shout po dito sa Hong Kong, lagi po nakikinig. Maraming salamat, Marie Chris. At panghuli, mahigit 50 ito. Pa-shout naman po Kuya Bono sa family Saban and Sarmiento family. Maraming salamat mga kahugos sa walang sawang pagkikinig sa ating mga kwento. Sa may mga natatanging kwento dyan, huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Simulan na ang pagsusulat at padala lamang sa dearkuyabono@gmail.com. Hanggang sa muli tayong magkakarinigan sa panibagong kwentong hatid ng DKB. Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kahugot mo sa bawat kwento. Stay healthy, kahugot, stay safe, and God bless us all.